Babala po, sensitibo ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Isang babaeng grade 8 student sa Parañaque, patay matapos siyang pagsasaksakin ng kaklase sa loob ng kanilang classroom. Ayon sa pulisya, bandang alauna ng hapon ng Miyerkules nangyari ang insidente. Pagpasok ng biktima sa classroom, kinuha umano ng suspect ang baon na kutsilyo at sinaksak na ang kaklase. Nakatakbo pa ang biktima pero hinabol pa umano siya ng suspect at muling sinaksak. Naisugod pa ang biktima sa ospital pero idineklara na dead on arrival. Ayon sa ina ng biktima, nabully umano ang kanyang anak. Pero giit naman ng suspect sa pulisya, siya raw ang biktima ng bullying. Sagutin natin ang mga tanong ninyo sa insidenteng ito. Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, nakalulungkot ang balitang to, menor de edad pa ang involved. Ano ba ang kahaharapin ng suspect sa kasong ito? May panunugutan din ba ang eskwelahan? Well, as a general rule, alam naman natin sa ilalim ng Juvenile Justice Law o ang Republic Act 9344, walang liabilidad sa krimen ang mga menor de edad na 15 anyos pababa. Pero nagkaroon na ng amendment ang original na batas, amendment ng Republic Act 10630, na nagsasabing kung ang bata ay 12 to 15 years old at ang krimen halimbawa ay pagpatay, rape, arson, robbery or kidnapping na may rape or robbery involved at iba pa, hindi naman na talagang walang liabilidad pero maaaring mailagay sa special youth facility o sa bahay pag-asa at magkakaroon ng detention at counseling at intervention program para sa bata. Para sana eventually ay ma-integrate siya sa pamilya at lipunan. Yung mga opisyalis natin hindi din dapat kaagad papakawalan o babaliwalain ang kaso porket may 15 and under na involved. At kung uulitin pa ng mga batang ito ang mga kalokohan nila, baka dapat pag-aralan kung mas intensive na intervention program ang kailangan o baka dapat ay i-commit na nga sa bahay pag-asa kung kinakailangan. Yung bahay pag-asa, ito po ay parang special child institution para sa mga kabataang in conflict sa ating batas. Yung paaralan naman, kailangan din suriin kung may pagpapabaya sa pagmonitor at pagsubaybay sa mga bata. Iba ang level of care na required sa mga paaralan natin sa pag-aalaga sa ating mga anak. Sa ilalim ng Article 218 at 219 ng Family Code, kinikilala ng batas na minsan na pag inihabilin na ng isang magulang ang kanyang anak sa paaralan at iniwan ng bata sa gate ng eskwelahan, nagkakaroon ng special parental authority ang school, ang mga administrator at teachers nito. Ibig sabihin kung may nangyari at may nagawa ang mga bata na dapat ay binabantayan nila, maaaring sila ang managot for damages kung makikita nga na may pagpababaya under the circumstances. Attorney, base sa laysay ng suspect at nanay ng biktima, nagkaroon daw ng bullying. Ano ba ang sinasabi ng batas tungkol sa bullying? Well, strictly speaking, wala namang bullying bilang isang krimen. Yung Republic Act 10627 o ang Anti-Bullying Act of 2013, ito ay nagmamandato sa mga paaralan na magtayo ng anti-bullying scheme sa mga paaralan to address bullying between students. Of course, kahit na mayroong mga applicable na batas, alam naman natin na walang criminal liability ang mga menor de edad na ito. Pero maaaring meron pa ring civil liability ang mga magulang para maibsan naman ang paghihirap ng naging biktima at may liabilidad para sa danyos. Pwede rin magkaroon ng administrative na kaso yung student involved ayon sa mga rules or code of conduct ng paaralan. So maaaring magkaroon ng suspension, dismissal, expulsion, at mga maaaring mga sanction sa mga bata pag sila ay menor de edad at naka-enroll sa isang eskwela. Tandaan ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.